Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Aries ngayong linggo. Anong ating maiwan para sa kanila? Message. Aries. Aries this week. Okay. Mensaheng gabay para sa mga Aries. Para sa taong ito na nakikinig ngayon, Aries. Uy. Okay. The Knight of Cups. This one is in reverse. So, meron tong ilang indikasyon. Hindi naman ibig sabihin na reversal ang baraha ay hindi na okay. Pero sige, unahin natin yung medyo hindi okay na pwedeng naisiparating nito. Knight of Cups, if in a relationship, well, regardless, no matter what your relationship status, single, or attached, married, Aries, maring ang ilan sa inyo ay maging extra sensitive this week or emotional. Na dito, kapag walang balance, baka magkaroon ng tension, 'di ba? Or kasi dito min pumapasok yung pagsiselos. Okay? Or ilang iniiwanan mong limitasyon sa iyong sarili ba o kapareha. Ayan. Andito rin yung ilang desire na somehow baka hindi mo masyadong makamit or matanggap ngayong linggo. May pagkainip. So, isang indication na kalma. Huwag kang magmadali kasi kapag ganyan, meron tayong, kasi nga nagiging sensitive tayo sa ilang bagay-bagay, sa ilang ganap sa buhay, pag-ibig, relasyon, dyan, as an Aries, may pagkakataon lang naman na baka magmadali kayo. Kumbaga, diretso lang ang tingin at hindi nyo na mapuna kung ano tong dadaanan nyo. Okay, yung ganun lang naman. At dyan, baka magkamali. Okay lang naman. I mean, okay, hindi okay. Kumbaga, wala namang perfect, pero hanggat kaya, kalma. Very important this week, couples, to communicate. Communication is the key. Communicate with your partner. At kung magiging willing lang kayo dyan, mas mapapaangat nyo ang pag-unawa. Okay? Single. Sabi ko sa inyo, may ilang naisiparating ito. More on love, relationship, no matter what your relationship status, pero single, maaring makaramdam kayo ng excitement. Excitement pagdating sa romance, something new ang aking nakikita dito, and you will be ready to explore dito sa ilang unusual na, kumbaga, hindi kayo magpapaka-conservative or traditional. Ito, hindi ito yung pinakapayo ko na maging kayo, okay? I mean, maging diretso lang kayo. Kumbaga, mas magiging bukas sa mas practical. Nang napapanatili nyo, of course, ang balance, nang hindi kayo nagmamadali na pumasok sa isang relasyon agad-agad, ito ay something na dapat, okay, kailangan, pinag-iisipan, pinag-aaralan. Kalma. Pero definitely, meron ditong pag-increase nung pangangailangan nyo. Ayan, merong langgam. Kailangan, langgam ba ito? Tumatalon-talon? Okay. Ayan. Kumbaga, kailangan nyo physically, mentally, emotionally, yung love, okay, and affection na pwedeng makuha pagdating sa relasyon. Nasabi ko nga, ito po tayo ay weekly. Okay, weekly lang naman. Kalma. At hindi naman sa ibababa nyo or bababaan nyo ang inyong mga standards when it comes to love. Pero don't expect too much ngayong linggo. Kasi baka dito, dahil nga marami kayong naiisip, marami kayong plano, ideya, parang ang hirap nyong ma-satisfy. Okay, at so naangat yung ilang dissatisfaction sa relasyon or kahit sa inyong sariling pakiramdam. So, kalma. More on self-care, self-love. Lagi mong tatandaan na ikaw ay mahalaga. Ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo.
As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus. Ngayong linggo, sa taong nakikinig ngayon, Taurus, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po, Taurus. Taurus, this week. Ayan, may umangat na dito. Uy! The Four of Pentacles. This one is in reverse. So, maring ito kusa na mga angat para sa ilan. Tayo po ay general reading. Kumbaga, kusa yung pakiramdam na kailangan meron kayong seguridad. Life in general, especially sa usaping pera. Or pagdating sa inyong mga emosyon, yung security, yung comfort, and yung stability. Okay? Money or, sabi ko nga, relationship-wise, hahanapin nyo yung pagkasigurado at pagkakomportable. Na sa true lang, meron eh. Okay? Yayakapin nyo pa nga ito. Kita mo siya, may pagyakap. But this one is in reverse. Maybe isang indication na, okay, why I feel na maaring merong pressure. Pressure sa kinikita, pagdating sa income, at syempre yung kakakibat niyan, yung ilang pag-aalala kung paano mas matutugunan itong ilang pangangailangan ng pamilya. Four of Pentacles, fourth house of home and family. Na syempre pa sa realidad ng ating buhay ay hindi na madali. Okay? Pero this time, maybe pinapaalalahanan ka. Sabi ko nga, merong maganda kasi parang present na dito. Meron na kayong kayakap ngayon, iyayakap na wealth. Gaano man yan kalaki kiliit guys? Sa realidad po, tayo ay magkakaiba. Maybe isang reminder lang yan na kailangang marinig na ngayong linggo, this is the best week para pag-aralan ang inyong income. Kumbaga, papaangatin nyo lang yung tamang responsibilidad kung paano nyo pinanghahawakan ang pera. Nang hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Bigyan nyo ito ng pagprotekta. Okay? Yun lang naman. But, relationship or money man yan, andito yung security. Dahil nga, may pagprotekta. Bibigyan nyo ito ng protection. Kasi nga mahalaga ito. At magiging higit na practical kayo. Ngayong linggo, para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages, yung pinaka-message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Gemini. Message para sa taong ito na nakikinig. Anong maiwan natin sa kanya? Ayan. Agad-agad. Dalawa to. Sige, hindi natin to pipigilan. The Four of Swords and the Devil. Both are in reverse. Hindi po kailangan katakutan o laliman. Okay. So, bilang nandito tayo sa inyong season. Oo nga. Mga nag-birthday ang mga Gemini. Happy birthday, guys. Saan tayo ngayon? Charis. Hindi, pero meron tayong nakikita ditong pagkasobra or pagkakulang, pero more on parang nagkakaroon ng ilang imbalance kung saan baka hindi mo namamalayan, ikaw ay pagod na. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, you have to recharge your energy. Lalo na, ngayon, pag birthday season, parang ang daming ganap. May ilang lakad or may ilang pakain si mayor, ganun. Pero, sa anuman, okay, sa anumang parte ng buhay o sektor ng buhay kayo, higit na nag-iiwan ng lakas. Sa true lang, baka kaakibat niyan yung ilang stress, yung ilang pressure, yung ilang heavy na pakiramdam, na hindi madali na panghawakan. Pero dahil nga masaya kayo, okay, or pinapaangat nyo naman ang kasiyahang ito kasi alam nyo, deserve nyo ang maging masaya, mag-enjoy. Lalo ngayon, birthday season nyo. Pero sana pakiramdaman, this is the best week to listen, guys. Listen to your body. Sabi ko nga, minsan dahil andito yung excitement, andito yung enjoyment, baka hindi mo na masyadong napapakiramdaman kung kamusta ka ba? Kamusta ka na ba? Okay ka pa ba?
Yes to opportunity, yes to gala, yes to kainan, yan. Sama ako dyan. Charis. Hindi, pero kalma lang kayo. Isa-isa lang. Take every event or party na ito one day, one step at a time. Kasi baka hindi nyo napupuna, kayo pala ay pagod na. More on self-care and self-love yung aking nakikita dito. Lalo pa, if halimbawa about relationship, ito merong pagkasobra sa part ng kung paano kayo as a couple, married, attached, baka hindi nyo masyadong na-handle ang isa't isa. So, more kalma, self-control, at habaan ng mga PC sa isa't isa. Okay, baka meron lang tayo dyan, dalawa lang. Either pagkakulang or pagkasobra. This is the best week to plan para sa mas ikabubuti mo. Ikaw naman muna, deserve mo ang pahinga ngayon. Physically, mentally, emotionally, magpaganda, magpaspa. Ayan. Kasi kita mo siya. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Kita niyo ba guys? The Four of Swords. Meron nakahiga dito. This one is in reverse. So, pagod. Okay? At for some, baka hindi na to dama. Kasi nga po, masaya eh. Okay? Or sumasabay lang kayo sa flow ng life. Pero, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? Allow yourself na mag-recharge ng energy. Sa kung anumang paraan nyo. Hindi naman kailangan bongga. Sa paraan, kahit sa simpleng ano lang to, sapat na tulog. Yun ang kailangan natin. 'Di ba? Sapat na tulog, sapat na pahinga. Ngayong linggo, para sa inyo, Gemini. Hello, Cancer. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo. From June 10 to 16, 2024, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong linggo, para sa mga Cancer. Anong ating maiwan para sa kanila? Message. Sa taong nakikinig ngayon, Cancer, this week, anong kailangan mong marinig? Mensaheng gabay lamang po. Cancer. Cancer this week. Okay, meron na. Okay. So, parang relate ang moonchild dito. The Five of Pentacles. Bilang kay kapwa ako mga Cancer. Ito naman, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually and financially. Life in general. Tayo po ay general reading. At kahit pa pare-pareho tayo ng sign, in reality guys, magkakaiba tayo ng sitwasyon, posisyon, relasyon, purusyon, ano. Pero dito, I will be honest and straightforward, merong struggle, may difficulty. Parang hindi ganon kadali i-handle or, kumbaga, medyo risky rin. Okay, isa-isa tayong moonchild. Ang dami kasing naisip parating nito about money. Maiiwanan ko agad-agad this week, Cancer. Ito lang naman po ay gabay. Hindi nyo kailangang sundin ang moonchild. Pero if ever meron kayong investment na kung saan meron ditong merong involved na pera, this is not the best week to take action. Okay? Pero kung ready na kayo, I mean, hindi naman ibig sabihin ay hindi okay. Okay? Pero pinapaalalahanan ka ng barahan dito na huwag magmadali. Weekly tayo, maaaring ito lang po yung ngayon. Pwede itong mabago. Take it easy daw po kung kinakailangan ay every detail ay bubusisain, aalamin, pag-aaralan dahil totoo naman, you should always know your business kung ano man ang papasukin. Kasi baka meron dyang challenge. Baka meron kang hindi nakikita or hindi mo pa makita sa ngayon. So, napaka-importante na titingnan mo kung ano mang pipirmahan mo ngayong linggo. Lalo pa kung yan ay merong involved na money. Okay? Other messages. Okay. If this is about mentally, emotionally, pagdating sa relationship, so, medyo may pagka-low-key. Low-key and private, somehow, parang umaangat yung pagka-sikreto or pagkakaroon ng sikreto. Reversal tayo every time. Minsan, di ba, may pagkakataon na hindi natin masabi kung ano yung mga personal nating pinagdadaanan, yung ilang laban.
Okay, na tanging ikaw lang ang nakakaalam, Cancer. So, may iwan ko na ito yung magandang linggo para i-express mo ang iyong sarili. Lalo pa kung medyo may struggle. Hindi lang pagdating sa emosyon, pero sa mas practical, usaping pera ba ito? Merong support, Cancer. Hindi ka nag-iisa. Sa anumang paraan, kahit sa simpleng pagpapayo, merong karamay. Kita mo? Dalawa yan eh. Okay? Kumbaga, kailangan lang natin dito ay, kumbaga, speak up at learn na makipag-communicate. Sabi ko nga, kahit sa simpleng paglabas ng sama ng loob or ng iyong damdamin, kasi baka ilan ay sarili yan. Na, sabi ko nga, depende na yan kung carry naman. Diba? May mga taong kaya naman eh. Pero, kung hindi kaya, magpakatotoo lang din sa iyong sarili. Baka nahihirapan ka na dyan. Hindi naman masama na mag-approach, magtanong, maglabas ng sama ng loob, magsabi, humingi ng tulong. Merong suporta. Hindi ka nag-iisa, Cancer. Okay? And you have to be clear lang din sa iyong intensyon at bigyan ng pag-aksyon ito. Malalagpasan ito, makakayanan. Meron lang ilang struggle, challenge, ilang bigat. Kahit sa simpleng pakiramdam, sana'y huwag kang panghinaan ng loob dyan. Okay, huwag kang ma-stuck dyan. Bangon, laban lang, tuloy lang. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Hi Leo, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ngayong linggo, Leo. Sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanila? Message? Leo. This week, anong kailangan marinig ng taong ito? Ayan. The Ace of Wands. Okay. So, andito ang inspirasyon, motivasyon, at yung patuloy mong hangarin sa buhay para dito sa, syempre pa, mas ikalalago ng iyong sarili, ng iyong mahal sa buhay. Okay, merong bago, something bago, or dahil nga dito yung inspirasyon, parang nagiging inspired ka to take action, to move on, or to move forward palalo in life. Or maybe kailangan marinig yan na meron at merong bago na darating sa buhay. I mean, eto kahit pare-pareho kayo ng sign Leo, magkakaibang bawat isa, pero yung pinaka-weird na biglang umano sa aking isipan dito ay laban. Kumbaga meron at merong naghihintay sa'yo. Merong oportunidad. As long as nandito yung init sa'yo as a fire sign na sumuong lumaban, tuloy lang. Okay? This card encourage you na mag-focus ka lang sa iyong mga hangarin, sa goal mo. Yaano man ang ilan ay parang nagsisimula sa una or magsisimula sa una from zero or from scratch, meron ditong pag-usad. Sabi ko nga, syempre pa, ito po ay patuloy na sasamahan nung kagustuhan or willingness sa'yo, panatilihin, paangatin mo, at tanungin, okay, tanungin mo lang din ang sarili, kanino ka ba bumabangon? Yung ganon. Kumbaga, sinong inspirasyon mo? Pero sabi nga nila, medyo ano raw yan eh, fleeting. Kumbaga, taas-baba pagdating sa motivation eh. Minsan nawawala yan eh. Diba? Lalo pa about love life. Minsan nawawalan tayo ng love life. Kumbaga, panandalian lang yung ganon. Kung dyan ka huhugot. Pero kasi with Ace of Wands, andito eh. Kumbaga, stay inspired. Ano man ang katayuan mo, ups and downs, highs or lows ng buhay, paangatin mo yung inspirasyon, kahit ikaw lang. Okay? Sa inspirasyon ng buhay na ito. Okay, when getting a message na for some of you, maaring maging extra emotional sa ilang pakiramdam or kumbaga, yung kayo sa isang trabaho ba ito, sa isang relasyon. So, kailangan dito, ayan, yung word na naman ni Moonchild na laging nasasabi, kalma, okay? Yung importante naman dito ay yung ngayon.
Lagi mo papaangatin yung, lalo pa kung matagal na kayo sa isang relasyon or sa posisyon sa trabaho. Lagi niyo papaangatin yung inspirasyon na gaano man katagal. Syempre, lalo pa kung mahal niyo naman mahal niyo ang ginagawa niyo, mahal niyo ang taong ito. Yung feeling, minsan kailangan lang natin siguro, why not try something new, something different, para hindi kayo, parang hindi kayo ma-pressure or maiwanan ng confusion, frustration na baka hindi na, or wag na, or nasa tama pa ba? May ilang pagtatanong, at yan sabi ko, baka umangat yung pagiging emotional, or yung inyong mga inner feelings na hindi masama. Your feelings are valid, Leo. Pero, sana, panatilihin mo yung balance sa'yo na okay lang maramdaman yan. It's okay not to be okay, guys. Kailangan nyo lang kapitan yung ilang bago palalo sa buhay. Meron at meron pa. Kasi parang, parang meron kayong hinahanap pa or hanapin na something bago. Maaring kusang umangat ito. Okay, sa inyong mga pakiramdam. So, be inspired. Stay inspired sa kung anong ngayon. At unti-unti, itong mga personal goals nyo, o yung mga hangarin nyo na gusto nyo pang marating, ay walang imposible. Hanggat, again, andito pa ang init, yung fire in your Leo, para marating yon, mapuntahan yon, or maramdaman yon ulit. Walang imposible para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi! Hello, Virgo! Weekly Kapalaran Tarot po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Virgo, para sa Virgo na ito na nakikinig ngayon, anong may iwan natin sa kanya? Message, Virgo. Virgo this week. Okay, meron nang bumabagsak dito. Okay, eto. Madalas marahil naririnig nyo na kay Moonchild, the 9 of Swords. Parang gusto ko i-clarify yan. Merong, ayan, okay, 7 and 9 of Swords. Okay. So, hindi ko itatatamisan, maaring meron kayong ilang alalahanin, or sa mas practical, ngayong linggo, maaring pakiramdam nyo, ang hirap makatulog, okay, bilang parang magiging grounded kayo, or sensitive sa ilang sitwasyon, na yes, baka antok na. Yung ganung feeling, inaantok na kayo, pero somehow parang hirap makatulog. Okay. So, I'm getting a message dito about healing energy. As a Virgo, sabi ko nga, madalas naririnig nyo kay Moonchild, kayo yung matatawag din na isa sa pinaka-warrior pagdating sa zodiac, na pag-aalala, na pag-iisip. So, sa mas practical dito, ito hindi isang medical advisor ang Moonchild po, pero alagaan ng sarili, syempre pa, magpahinga, mag-recharge ng energy sa paraan nyo, kung saan yung inyong diwa ay kumalma. Lalo pa kung dito ay meron talaga kayong ilang isipin, yung ilang diskarte nyo sa buhay, yung 7 of Swords na gusto nyong paangatin. Kumbaga, halimbawa, sa mas practical sa ating life pagdating sa pera or trabaho. Gusto nyo meron dyang ma-boost, meron gustong pag-increase. Diba kapag meron tayong bayarin, hindi tayo makatulog. Yung ganon. So, ni-encourage ka ng cards, Virgo, this week to stay calm. Kalma lang. At kung meron talagang existing na tensyon, pagdating dito sa ilang more on alalahanin Okay? Sa true lang, meron ditong secrets o ilang diskarte if ever hindi mag-apply to sa iyo mismo. Ay dito sa ilang matatawag mong partnership and business way ito, or relationship area. Napakalawak niyan. Could be about work or could be about your personal kapareha. At dyan na pag-iisip ang ilan. This is a general reading po. Hindi kailangan laliman. Huwag kayong ma-attach sa baraha. Pero,
maiwan ko dito na yung energy nyo, kung kailangan mo nang i-divert ito sa alam nyong mas masasaya, gawin yun para mas magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga isip at puso. Ngayong linggo, weekly tayo guys. Maaaring ngayon lang naman ito. Kumbaga, focus on the things na alam mong may energize ka. Energize? Enervon? Ganun. Hindi, pero don't spend too much sa pag-iisip. Parang ganun, may pagkasobra doon. Emotionally, especially. Pero could be physically, baka may pagkapagod. So, recharge lang. Kumbaga, it's okay to pause, Virgo. Alalahanin mo rin yung ikaw. Pahinga pag may time. At kung ano man itong ilang, kasi parang meron ditong ito reversal po tayo again. Last message na may iwan ko dito, umaangat yung pagiging competitive ng ilan. Or hindi nyo namamalayan, or baka wala kayong idea dito. Reversal ay, ang tingin pala sa inyo ng isang tao, or even sa kapareha, minsan nagkakaroon ng tension, or parang, ayan, sabi ko na, mayroong tensions. Mukhang kailangan natin patahimik. Ganito. Virgo, ayan. So, minsan, kahit wala kayong ideya, baka merong nakikita kayo na parang isang challenge. Kasi nakikitaan niya kayo ng kagalingan. Okay, kung paano nyo hinahandle ang isang bagay, very detailed, organized kayo, alam niyang meron kayong kakayanan. At yan, eto dalawa lang, it's either na-challenge sa inyo or nagiging inspirasyon rin naman kayo. Kumbaga, parang ayaw nitong magpatalo na or ayaw niyang or nahiya siya. Parang ganun. May pagka-secret sa kong energy na nakikita dito. Okay? Reversal again. Puro reversal si Moonshot. Kasi baka kung hindi mag-apply sa inyo mismo ito ngayong linggo, maaaring meron someone na napag-iisip or nape-pressure sa kung ano kayo ngayon, yung katayuan nyo ngayon. Okay, hindi naman siya nagsiselos, pero possible yun. Kumbaga, parang challenge ka para sa kanya. At ito, or nasa-challenge siya sa nagiging ikaw sa isang posisyon o relasyon. So, nakikita ang kanya ng galing. In short, magaling ka, Virgo. Angat ang iyong natural na abilidad this week. Gaano man kayo minsan ay napag-aalala, may lakas ka, meron kang kakayanan. Yan ang lagi mong iisipin ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hello, Libra. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ngayong linggo, anong maiiwan natin para sa mga Libra sa taong ito? Message. Libra. This week, anong maiiwan natin sa kanya? Libra. Libra. Ngayong linggo, sa taong nakikinig ngayon, ayan na. Uy. The Queen of Wands. This one is in reverse. Okay. Parang andito yung kumbaga, yung pakiramdam nyo na gusto nyong mapaangat ngayong linggo pagdating sa relasyon man ito or trabaho. Parang meron kayong gustong buhayin na pakiramdam. At ito yung sana ganito, sana ganon sa relasyon. Sana mas meron pang ikaiinit, kumbaga. So, parang merong ilang wishes. Hopes and wishes rin. Lalo pa kung, as a Libra, hinahanapan nyo ito or hahanapan nyo ngayong linggo ng higit na balance. Or, yung tiwala. Okay? Or maybe kailangan paangatin. Kasi napakalawak nito, just only take what resonate. Kailangan yung paangatin, panatilihin, especially for couples, attached, married, yung tiwala. Kasi ito yung sinasabi ko na, di ba, sabi nga nila yung motivation, inspiration, pagiging inspired sa kapareha, medyo fleeting, naiiba, or panandalian, hindi siya consistent.
Kasi ganun ang buhay. Meron na nga tayong iba-iba tayo. Meron tayong certain mood. Minsan hindi tayo okay, na napaka-normal. Minsan sobra namang okay. So, iba-iba or naiiba ang pakiramdam. So, as long as paangatin dito yung respeto sa kung ano ka bilang isang individual sa relasyon or kahit single, yung respeto na meron ka sa iyong sarili ay walang malalim na magiging problema. Okay. Parang gusto nyong buhayan yung init. Or meron dito nakukulangan or merong naghahanap ng something bago or paano nyo mas mapapalalim ang koneksyong ito. Pero dito naman sabi ko ngayong respect or maybe kailangan yun yung pananatilihin at patuloy na papaangatin sa isa't isa na ano man ang pwedeng pakiramdamang umangat, highs or lows, positive or negative, andito yung respeto. Yung balance. Although yung balance, sabi ko nga, ay fleeting din. Minsan, hindi tayo perfect. Nawawalan tayo ng balance. Okay, so, yun lang. Yun lang? Mawa-workout ito. Kumbaga, meron at merong paraan. Meron kang ilang plano ba? Or ilang gustong bigyan ng pag-aksyon ngayong linggo, something bago para mas mapaangat mo yung passion, mapa-work man or sa inyong relationship. Na ang ganda. Kasi gusto mong ma-workout to. Parang andito yung patuloy na misyon ng isang Libra this week. Ang mapaangat yung init na yon na minsan ay medyo naglalaho or nababawasan na napaka-normal sa anumang relasyon. Okay? Focus ka lang sa iyong pinaka-highest goal pagdating dito, trabaho man o kapareha, relasyon. At doon ka rin patungo sa iyong highest good, sa ilang potential niyo pa, sa mas ikalalago niyo pa as long as nakasentro yung respeto at tiwala sa isa't isa o sa iyong sarili. Sabi ko nga yung sense of self na meron ka. Okay? Be inspired, kumbaga. Stay inspired ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio! Weekly kapalaran tayo at scope po tayo. From June 10 to 16, 2024, kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Scorpio. Para sa taong ito, anong ating maiwan para sa kanila? Message? Scorpio this week. Scorpio. Okay, tumalon. The Ten of Swords and the Ace of Cups. This one is in reverse. Okay, so kita nyo naman, meron ditong ilang espada na nakadagan sa kanyang likod. Hindi kailangang laliman o katakutan, okay? Pero, to be practical, meron ditong pagkapagod. Or talagang, if ever merong mag-exist na ilang pain, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Syempre pa, dito sa part na ito guys, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. So, listen to your body kung anong sinasabi niyan. Your intuition, the Ace of Cups reverse, minsan hindi mo na masyadong napakikinggan kung ano yung pakiramdam. As a Scorpio, malakas ang inyong mga pakiramdam. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero this is the best week to listen to your body. Listen to your intuition. Kasi baka medyo hindi nyo napupuna. The 10. Especially kung medyo pagod kayo, ang dami nyong ilang ganap sa trabaho. Ayan. Baka yes kayo ng yes sa trabaho, sa inuutos ng inyong mga boss. Actually, baka may pagpipigil dito na, ay teka, minsan lang dumating ang oportunidad, so mag-yes ako. So, take it easy, pakiramdaman ng sarili, baka mentally okay ka sa palagay mo, handa mong tugunan lahat.
Etong ilang extra work. Yes, Ace of Cups. Maring may extra responsibility or extra opportunity. So, syempre pa, dyan, baka hindi mo mapuna, ikaw pala ay pagod na. Hindi mo maramdaman kasi emotionally pinapaangat mo or pinipigilan mo ang sarili na maramdaman yung pagkapagod. So, the best week to not only listen to your body, pero kung kailangan, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung kailangan at nanaisin at meron talagang mag-exist na pain, physically, mentally, emotionally, talk to a professional. So, alam niyong higit na makatutulong sa inyo kahit sa simpleng pagpapayo. Okay? Yun lang naman. More on self-care and self-love. Dahil sa tulang, hindi madala ito. O sa, may pain. Ikaw ba naman? Saksakin ka ng ilang espada dito, hindi siya madali. Kasi baka meron ding pag-angat, pag-angat nung enerhiya rin, mentally, especially, na meron kayong gustong marating. Syempre pa, gusto nating meron tayong makitang resulta, yung maganda. Pero, yung pressure, yung challenge, yung pagiging competitive, ayan, kalma ka sa part na yun. Pakiramdaman mo ang iyong sarili. Huwag mong kakalimutan ang iyong sarili. Ikaw naman muna. Priority mo rin yung ikaw. Okay? Ngayong linggo para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong maaring kailangan mong marinig? Mensaheng gabay lamang po para sa taong ito. Message. Sagittarius, this week. Ayan. May gusto nang tumalon. The Knight of Pentacles. This one is in reverse. So, may panlalaban, may paghabol dito sa ilang pangangailangan. Could be about work and money. More on dito nag-a-apply ang ilang bagay. Ito yung sinasabi ko na syempre pa umaangat yung pagiging goal-oriented natin na meron tayong gustong makitang magandang outcome o resulta. Na hindi imposible ngayong linggo, claim natin yan, na meron kayong mararating. Meron kayong matatanggap. Merong resulta itong patuloy mong iniiwanan ng enerhiya, yung efforts. May pagkasobra pa nga sa aking pakiramdam dito. Or, ito lang, bawasan lang. Ito yung medyo downside nito eh. Dahil nga masyado kayong goal-oriented, focus talaga kayo sa inyong ginagalawan. Gustong marating. May tendency ang ilan na hindi naman masama, wag lang sobra, na baka hindi nyo po na nagiging perfectionist na pala kayo sa ilang bagay. Ang ganda nga nun Moonchild, para perfect ang mga bagay-bagay. Pero kasi, di ba, ang buhay ay weather. Sagittarius, as a Sagittarius, hindi nyo pa man yan ma-realize, ay very intellectual sign kayo. Matalino kayo. Madiskarte kayo. Alam nyo na to. Kayang-kaya nyong i-handle, kita mo nakahawak siya. Ang mga bagay-bagay. Pero, walang perfect na posisyon, relasyon. Hindi rin tayo perfect. Napapagod din tayo. Hindi ba? So, kapag yung perfectionist or pagiging perfectionist ay umaangat or madalas umaangat, weekly naman tayo. Maaring ngayon lang naman ito. Once, di ba, na baka magkamali tayo or meron tayong hindi makitang detalye at hindi natin magustuhan yon, yung gusot na yon, kahit sa sobrang liit lang. Diyan baka mapanghinaan kayo bigla. Kasi gusto nyo nga perfect. Baka ayaw nyo na. Wag na lang. Ulitin natin from zero. Or simulan natin lahat from scratch. So, easy lang. Kalma. Okay? Dahil, ulitin ko, meron kang nagagawa. Magandang nagagawa. Malaking nagagawa. Patungo to sa patuloy mong growth, Sagittarius. Iwas ka lang din sa pressure na kailangan maayos lahat. Kasi, ito, reversal tayo every time. Maring ito hindi mag-apply sa'yo. Yung pagiging
yung ilang pagkakamali, sabi ko nga kasi, andito yung kagalingan, umaangat ang kagalingan. Physically, mentally, emotionally, na-handle mo naman. Pero baka dito sa ilang nakakatrabaho mo, halimbawa, nakakasama mo sa pang-araw-araw, at baka meron kang hindi makita, so wala namang perfect. So, kailangan lang din natin ng pagtangkap na hindi lahat ay may parehong abilidad o kakayanan na meron ka. Stay humble, stay balanced, ng hindi nasusobrahan. Well, very flexible din naman kayo. Alam ko nga, ma-handle niya ito. Okay? Ma-handle nyo. Iwasan lang yung pressure sa ilang sitwasyon. Yun lang naman. Pero ang pinakamaganda dito ay yung disiplina. Ayan. Yung pagka-balance. At iwasan yung parang feeling stuck. Kasi parang ang ilan, sabi ko, meron kayong nararating, guys. As a Saji, gusto nyo merong movement yung paggalaw na mararamdaman. Ayaw nyo nang nakastock or natitigil. So, minsan, ang buhay ay tumitigil. Diba? I mean, it's okay to pause sa Sagittarius. So, iwas sa pressures. Iwasan na masyadong parang orderly, organized. Na hindi masama, aking ulitin. Pero pagka sobra, baka naman, hindi nyo na mapuna, hindi nyo na ma-recognize yung nagagawa nyo pala. Gumagalaw pala ako. Meron, guys. Okay? Huwag kayong masyadong mabahala. May nararating kayo. May mararating pa kayong maganda. Para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello, Capricorn. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Ayan, tinignan pa natin sa ating kalendaryo. Okay, Capricorn, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Ano bang kailangan mong marinig? Anong mensaheng gabay para sa taong ito? Message. Capricorn. Uy, the world. Nakaka-happy. This is a great sign na merong magandang flow ng buhay. Merong good luck, good news, good fortune. So, i-claim natin yan this week para sa inyo. Capricorn, meron kayong makukompleto. Merong completion. This is a card of completion. Okay, gaano man parang minsan tayo, guys, sa realidad, magkakaiba ang bawat isa. Gaano man kayo katagal na sa inyong relasyon, posisyon sa trabaho man ito, or eto, meron ba kayong sisimulan or sinisimulan, meron kayong tinatapos, merong magandang resulta. Kung meron kayong pagkainip na nararamdaman, huwag kang sumuko. Capricorn, andito na, malapit ka ng magwagi. Nasa iyo ang huling halakhak. Charis. Parang naging teleserye. Hindi. Pero deserve mo to. Lalo pa as a Capricorn, yung natural na abilidad nyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero masipag kayo. Maabilidad kayo. Lalo pa rin kung meron kayo talagang inalaya na ilang kasipagan, yung effort, yung tiyaga. Meron na kayong ilang ibinaon. Hindi. Kumbaga, ipinunla. At ito na, meron ng bunga, guys. Kumbaga, yung ilang pagsusunog nyo ng kilay sa inyong pag-aaral, kung kayo yung mga estudyante, gagraduate na kayo. Congratulations, guys. Deserve ito. Or, sa mas practical, the universe, the world rather, Charis. Hindi, pero may travel ba ito? Or kahit sa simpleng plano or future ito ngayon pa lang, future plans na mag-travel mga ibang bansa. For work ba ito or for pleasure, walang imposible sa iyo ngayon. Ang ganda, nakangiti lang ang moonshot. Paangatin mo lang palagi ang iyong tiwala sa sarili na meron at meron ka pang mararating. Gaano man, nagsisimula pa lang ang ilan or magsisimula sa una. May mararating pa ito. May ilalalim o ikalalawak pa ang iyong buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hello, Aquarius. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo
ngayong linggo? Ano nga bang kailangan marinig ng taong ito? Aquarius, message. Mensaheng gabay lamang po. Aquarius, this week. Meron na umaangat dito. Uy! Favorite. Umangat. Eto, kakaangat lang. Shuffle nating mabuti ang baraha. The world ay narito. Okay, parang medyo ano naman yung pakiramdam ko this time. As a Capricorn, bago kayo, Capricorn yung hinarap ni Moonchild. The world po yung umangat. Shuffle nating mabuti, pero the world pa rin ang nagpakita. This is a great sign, guys, na merong good news. And pagdating sa inyo, I feel na merong something unexpected news na pwedeng ihain sa inyo ang the world or the universe rather. Favorite expression ni Moonchild, be a words back, ganun, hindi. Pero dito, kahit over the net, Aquarius, your planet ruler po is Uranus, and it's all about technology. Yung pagiging innovative nyo, futuristic. So, maaring para sa ilan, keep in mind po, tayo ay general rating. Maaring merong something balita, impormasyon, magandang balita, positibo, claim na natin ito na maaaring magmula sa ibang bansa or ibang lugar. Malayo sa inyong posisyon right now. Kung saan maaaring matawagan, bakit ganun naiwan ni Moonchild matawagan kayo? Kahit online, using the social media, internet, merong magagandang posibilidad sa part na yan. At dito, aangat yung inyong awareness lalo. Kumbaga, magbubuhayan kayo, aangat yung pagiging futuristic nyo, at mag-look forward kayo sa ilang magaganda. Or maybe isang message ito na paangatin, syempre pa yung pagiging positibo na malayo pa, malawak pa ang pwede mong matutunan at marating sa buhay. Merong something makukomplete, matatapos ang isang Aquarius, malalagpasan, at patuloy na makakaya. Or meron kayong mga exciting discoveries na pwedeng umangat kahit sa simpleng ideya. Ngayong linggo, tayo po ay weekly, para bang gusto niyo pang mas mapalawak yung kayo bilang isang individual sa trabaho man o personal na relasyon, pamilya. Marami pa kayong gustong marating. At i-claim natin na ito ay mangyayari. This is a travel sign. Okay, so the world, maaring, sabi ko nga po, kahit future plans ito, to travel, to relax your mind, physically, mentally, ayan, deserve, okay? Iwas lang sa pressure kasi minsan, kapag nagiging futuristic tayo, ang daming minsan nararamdaman natin, di ba? Andyan yung parang, sandali, baka wala na, baka nanghuli ako, or baka wala ako sa tamang direksyon, baka wala akong marating, yung ganon. Take it easy, iwas sa stress ngayong linggo, merong balita, or maybe kailangan mong paangatin itong kagandahan sa yung mindset, kumbaga, na marami pang darating. Stay positive sa iyong buhay. Life in general. Claim natin itong magaganda, exciting opportunities na pwedeng dumating para sa inyo. Ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 10 to 16, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual guys, mensaheng gabay lamang po. Okay, para sa mga Pisces this week, para sa taong nakikinig ngayon, Pisces, message. Pisces. Anong pinakamaiwan natin sa kanila this week? Pisces. Okay, meron na. Okay, the Six of Swords. Six of Swords, this one is in reverse. Okay. Ito napakalawak. Pero yung pinaka-word, meron kayong
susubukan ulit. Mula dito sa ilang maaring napornada niyong ideya, plano, or kumbaga hindi niyo masyadong nabigyan ng focus, mapaproyekto man ito, trabaho, or relasyon. And this time, maaring sumubok kayo ulit. Reversal tayo every time, and maaring ito yung mag-apply sa'yo or sa isang tao sa inyong buhay. Para bang, this time gusto niyong baguhin ng tadhana. This week, tayo po ay weekly Lalo pa, halimbawa po, if this is about your relationship, kung meron kayong ilang unfinished business or hindi kayo nagkaroon ng magandang closure ng isang tao, mapanegosyo man o kapareha or naging kapareha, this time parang umaangat yung kahit sa simpleng pakiramdam na dapat ganito or sana meron tayong pag-uusap na mabuo. Parang alam nyo, naalala ko, ganito yung reading. Parang ganito yung reading. Kasi ganito yung title. Titignan ko nga. Title natin for Pisces ngayong June. Memories Bring Back. Pagbabalik tanaw. Umangat. Kung hindi nyo pa yung na-check, andito yan sa ating page or channel. Memories Bring Back. Yung kanta to Oo, naisip ko lang, merong pagbabalik tanaw kahit sa simpleng isipan ito, Pisces, sa inyong buhay, or meron talagang magbabalik. Again, reversal tayo. Could be about you, ikaw mismo, yung energy mo, or someone from the past. Napakalawak ng usaping relasyon, but stay optimistic when it comes to your relationship area. Maaring meron ditong sumubok. Mula dito sa ilang pagsubok na pinagdaanan or kung saan higit na nag-iiwan ng diin ngayon ng iyong buhay, maaaring subukin ka dyan. At dyan susubok ka ulit. You will try one more time. Maybe isang message lang yun na paangatin yung iyong pagiging unstoppable sa buhay. Na anuman pwedeng ibato sa'yo ng universe, ikaw ay manlalaban, tatayo at tatayo ka sa iyong sariling mga paa. Lalaban ka. Haharap at haharap ka sa mundo. Kumbaga, kahit na minsan subukin man tayo ng ilang tao or ilang ganap sa paligid, pero andito yung pagiging strong nyo. Kasi nga, strong and confident, ito yung paangatin. Kasi nga, meron kayong susubukan ulit. Kaya naman parang sinubok na kayo nito. Okay, why I'm getting a message na angat dito yung, sabi ko nga yung confident, yung inyong charisma, yung inyong pagiging magnetic. At dito, merong someone na pwedeng ma-impress sa pwedeng yung maipakita na kagalingan. Yung natural na abilidad na meron kayo. Kasi andito yung willingness na ay hindi ito magiging dahilan na susumuko ako or sa aking pagsuko. Guys, tayo ay general message. Again, saan mang sektor nagbibigay diin ang inyong buhay, susubok kayo. Susubukan nyo ulit ito. Or, tutuloy lang kayo. Okay? Halimbawa, sa mas practical, meron kayo ilang plano na napornada, sabi ko nga, or ilang goal na hindi nyo masyadong napanindigan nitong mga nakalipas na buwan. This week, it's not too late. Pisces, pwede kang magsimula ulit. Pwede mong ibalik ulit. Pwede mong bigyan ulit yan ng extra focus. Yung tinatawag na TLC, Tender Loving and Care. Pwede pa ulit. So, laban ka lang. Lalo pa kung andito, hindi lang yung willingness, pero ang iyong puso. May ilalaban pa. Patuloy ka lang. Basta't andito ang pagkawasto. Or maybe sa mas practical pa, meron kang gustong pagbabago na makita talaga. At syempre pa, ito yung posisyon, relasyon, patungo dito sa patuloy mong ikagugrow. Patuloy na improvement sa iyong buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Pisces.